Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Mukhang hindi ka naman mabait. Mabait po ako, Lola. Hala, sige. Abay, ang layo pala ng lugar ninyo. Nakarating kayo rito, ha? Pasensya na po kung nakaistorbo kami sa inyo. Pangako, hindi na kami babalik sa lugar na ito. Kung minsan, may mga pangyayari sa mundo na mahirap intindihin na kung bakit umiiral. Mga bagay na mahirap paniwalaan, walang tiyak na kasagutan ngunit totoong naging karanasan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex, gayon din sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig. Ako nga pala si Jelay at may ibabahagi akong nakakatakot na kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating programa. Karanasan po ito ng aking tiyuhin. Natawagin na lang natin sa pangalang Dario at narito po ang kanyang kwento. Binata ako nang mangyari ito. Ipinanganak na mahirap. Maraming dinanas na kahirapan ngunit hindi yon naging hadlang sa aming magkakapatid upang makapagtapos ng pag-aaral. Marami akong napasukang kumpanya noong kabinataan ko. Kahit ano lang, wala po akong pili sa trabaho dahil sanay naman po kami sa hirap. Kung iisipin, swerte na nga kasi kung babalikan ang buhay namin noon, halos hindi kami makakain ng 3 beses sa isang araw ng kanin. Kaya sa pagkakaroon ng simpleng trabaho ay swerte na yon na maituturing. Meron akong nakilala na isang babae. Nagtatrabaho siya sa palengke malapit lang sa aming pinagtatrabahuan. Siya si Melanie. Hindi naman siya kagandahan pero kung manamit ay nakakaakit. Magmula nung nakilala ko siya, nakausap at naamoy ang mabangong hininga, tila ba nahulog ang loob ko sa kanya. Parang ang sarap niyang yakapin ng todo. Simula noon ay gusto ko na siyang ligawan kaso noong una ay nilulukob ako ng matinding katorpehan. Katagalan ay napansin ng aking kaibigang si Jongjong ang aking pagtingin kay Melanie kung kaya siya ang naging tagapagpalakas ng aking loob. Ligawan mo pre, sigurado ako sasagutin ka niyan. Sa gwapo mong yan imposibleng wala ring gusto sa iyo ang babae na yan. Ganun ba? Nahihiya ako Naku, huwag kang mahiya. Halata naman sa kilos niya may gusto yan sa iyo kaya ano pang ginagawa mo? Ligawan mo na yan. Sige, susubukan ko pre. Bahala na. Kaya mo yan tol, ikaw pa. So ayun na nga, kahit papano'y medyo lumakas ang aking loob. Bago ko sinabi kay Ani ang aking naramdaman, nag-inuman muna kami ng tuba ni Jungjung ng konti para mawala yung aking hiya. Kaya hayon, nasabi ko talaga ang gusto ko sa kanya. Medyo nagulat naman ang dalaga kung kaya tumaas ang mga kilay nito. Pagkatapos nun ay ngumiti, na halatang masaya rin naman pagkarinig niya sa salitang gusto ko siya. Ang sagot nito, sa tradisyon daw nila, kinakailangan na sa bahay ng babae manligaw ang isang lalaki. Pagkarinig ko sa sinabi nito, nasiyahan ng aking puso, parang lulutang sa tuwa. Dahil kahit papano ay meron akong pag-asa sa babaeng aking nagugustuhan. Talaga, Ani? Oo naman, Dario. Basta ganun lang. Kung gusto mo talaga akong ligawan, dapat formal. Umakyat ka ng ligaw doon sa bahay namin. Salamat sa iyo, Melanie ha. Yan lang naman pala, Jesus. Ang dali-dali lang. Kung sinabi mo pa yan sa akin noon, di siguro tayo na ngayon. Aba, ngayon ka nga lang nagsabi ng feelings mo sa akin Paano maging tayo noon pa? At saka alam mo Dario, hindi ganun kadali. Hindi ganun ka swerte pagka manligaw ka sa amin. Sabi ng lola ko, sa panahon daw nila noon,
Taon ang binibilang bago sasagutin ng babaeng isang lalaki. Maraming pagsubok, pero kapag malagpasan, sigurado kasal ang sunod niyan. Wow, ang tagal naman no. Ganun pala katagal ang panliligaw sa inyo. Kung sa bagay, maganda ka naman. Siguro pwedeng tiisan, di ba? Kwento lang naman yun ng aking lola. Pero sabi nila mama, mas maganda umano kapag susundin yung tradisyon na yun kasi makikilala talaga ng lubusan ng isang lalaki. Baka manuhugay pala, di ba? E di malas kami. Ay hindi naman ako lalaking katulad nun, Melanie. Iba ako, hindi ako manuhugay. Ikaw? Pero wag ka mag-alala, Dario. Ako na hindi ko masasabi kung maganda bang sundin yung tradisyon nila lola. Nasa sa akin na yun. Pero kapag kamalaman ni lola na may manligaw sa akin, sigurado hindi niya magugustuhan. Iba rin yung lola ko eh. Pero kung malakas ang loob mo, nais mo talagang manligaw, umakyat ka doon sa bahay namin. Walang problema, Ani. Gagawin ko yan kahit mamaya na eh. Nagbibiro ka ba? Hindi. Bakit? Alam mo ang bahay namin? Hindi pa. Yun naman pala eh. Alam mo malayo ang bahay namin, Dario. Nakitira lang ako sa tiyahin ko at hindi pwede ang lalaki sa kanila. Ayaw na ayaw nila na magpunta doon para manligaw lang. Kaya kung nais mo, doon ka talaga sa bahay namin magpunta. Sa lugar namin. Saan bang lugar ninyo? Doon sa baryong Ngit-Ngit. Taga roon ka. Medyo malayo pero okay lang. Pupuntahan kita doon. Ang darating na Sabado kung okay lang. Ikaw ang bahala, Dario. Ikaw ang bahala. Walang problema sa akin. Okay lang naman sa lola ko siguro. Pwede ba akong magsama ng kaibigan, Melanie? Oo naman. Walang problema. Mas maganda nga yun para may makasama kapag uwi. Masayang-masaya ako noon, Sir Alex, kasi tingin ko may pag-asa ako kay Annie. Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos noon dahil sa excitement sa araw ng Sabado kung kailan kami nagkasundo ni Jungjung. Nasamahan akong umakyat ng ligaw sa bahay ng dalaga. So ayun na nga, sumapit na ang araw ng Sabado. Agad na naming tinungo ang baryong Ngit-Ngit sa lugar nila Annie. Pagdating doon, nasa mga 1 oras pa ang lakaran papunta sa bahay nila. Hanggang sa sapa lang ang tricycle at kinakailangan ng maglakad patawid papunta sa mismong bahay nila. May mga part ng daanan doon na makipot, masukal tapos malilim sapagkat napapalibutan ng malalaking punong kahoy. May mga kabahayan naman pero malalayo ang agwat ng bawat isa. Hanggang sa marating na nga namin ang mismong bahay nila ng eksaktong 3:00 ng hapon. Sa pagbisita namin na yon, bagaman medyo may kalayuan, sulit naman dahil mukhang mabait ang kanilang pamilya. Sinalubong kami ni Annie at ng nanay niya tapos may nakahanda ng merienda. Kung baga, alam na nila ang pagpunta namin at nag-effort talaga sila para sa amin. At habang nakaupo sa maliit na upuang mesa sa ilalim ng puno ng mangga, maya-maya ay lumabas ng bahay yung lola niya na nakasuot ng bakya na kakulay ng kawayang upuan na inuupuan namin. Bungad pa nito, "Eto na ba ang mga bisita mo, apo?" "Opo, lola." Papasukin mo rito at aking titignan ang mga hitsura niyan." "Opo, lola. O Dario, pumasok daw muna kayo. Gusto kayong makita ni lola." Agad naman kaming tumayo ng aking kaibigan. Pagkapasok sa loob, isa-isa kaming tinanong ng matanda tungkol sa mga pangalan namin at kung saan nakatira tapos tinitigan kami isa-isa mula ulo hanggang paa. Abay, ang layo pala ng lugar ninyo. Nakarating kayo rito, ha? Okay lang po, Lula. Malapit lang po naman. Sa ngalan ng pag-ibig, nakarating po ako rito. Kami. Malayo? Ikaw ang manligaw sa apo ko. Anong pangalan mo? Ako po si Dario. Tama po kayo, Lola. Ako po yung aakyat ng ligaw. Mabuti naman. Mukhang hindi ka naman mabait. Mabait po ako, Lola. Hala, sige.
Kausapin mo na yung apo ko doon. Maayos ang trato nila sa amin pero yung lola ni Annie, halatang parang hindi nasisiyahan na may lalaking aakyat ng ligaw sa kaniyang apo. Saad pa nito, Hoy Annie, yan ba ang manliligaw mo? Opo lola, si Dario. Anong trabaho niyan? Doon po sa kwan, katabi po namin. Ganun ba? Kaya mo bang buhayin ang apo ko? May papakain ka na? Pagkakaalam ko'y ang liliit ng sahod dyan sa kumpanya ninyo na yan. Kaya mo kayang buhayin itong apo ko? Kakayanin po lola. Ikaw naman apo, sasagutin mo rin ba ito? Lola naman po, bali manliligaw pa lang naman po si Dario. Sige, dyan muna kayo. Tumalikod ang lola niya at pumasok sa kwarto. Base sa aking nakikita, hindi nito gusto na ligawan ko ang kanyang nag-iisang apong babae. Yung nanay naman ni Annie tahimik lang lalo na kapag nagsasalita ang matanda. Yun bang parang reaksyon na takot ito, Sir Alex? Sa mga narinig ko mula sa bibig ng matanda, medyo giniginaw talaga ako sa hiya. Kaya hindi nagtagal, nagpaalam na ako kay Annie at sa nanay niya. Tumango lamang ang mga ito at agad na kaming umalis. Habang naglalakad palayo, nakita ko ang lola ng dalaga na kumakaway pa sa bintana. Kaya nasabi ko na baka ganun lang talaga magsalita ang matanda. Kasi kung galit yun ay hindi yun kakaway sa amin. Nasundan pa ang pagbisita namin na yun. Pero sa ikatlong pagkakataon, nanumpa kami ng aking kaibigan Sir Alex na hinding-hindi na babalik sa lugar na yon. Takip silim na kami nagpasyang umuwi ni Jongjong noon dahil umulan ng malakas. Mabuti na nga lang at tumila pa ito dahil kung hindi, doon na siguro kami magpapalipas ng gabi. Nasalamat sa Diyos sapagkat hindi nangyari dahil kung nagkataon, baka ginawa na kaming pagkain sa lugar na yon. Madilim na nang marating namin ang bahagi ng daanan na kung saan maraming punong kahoy sa paligid. At habang naglalakad, kanina pa kami lakad-takbo ang ginawa dahil sa nararamdaman namin ng aking kaibigan na parang may sumusunod sa amin na kung anong nilalang. Pagdating namin malapit sa sapa, hinarang kami ng malaking baboy na kulay itim. Pag-aakala ko pang baboy ramo lamang kaya sabi ko pa sa aking kaibigan hampasin namin ng bato upang kapag mahuli meron kaming dadalhin pa uwi na pang-ulam. Ngunit habang papalapit kami sa hayop, napaatras kami ng aking kaibigan Sir Alex dahil iba ang nililikhang boses nito at iba yung kanyang wangis. Ang boses nito ay pareho naman sa baboy pero matinis talaga. Malaki ang mata na mapula, mahaba ang nguso at nakaumbok ang bungangang may nakalabas na ngiping matutulis. Tapos ang nakakasindak pa, Sir Alex, mahaba ang buntot nito. Wala namang baboy na mahaba ang buntot kaya napaatras talaga kami ng aking kaibigan sa gulat. At eto pa, ang baboy na ito ay malaki ang kanyang paa. Nakasuot ng bakya ang harapan kung kaya nagkatitigan kami ni Jongjong. Sumagi kagad sa aming isipan na aswang ito kaya walang kung ano-ano. Agad naming inilabas ang mga dalang kutsilyo at itinutok sa baboy na yon na isang aswang kaso. Imbis na matakot, mas lalo kaming nangilabot dahil hindi man lang ito natinag sa aming hawak sa halip. Dahan-dahan pang umusad papunta sa aming kinaroroonan at ang hitsura nito yun bang anumang oras ay handang-handa ng manakmal. Yung kaibigan kong si Jongjong agad niyang iginuhit ang patalim sa lupa ng pakros at dinilaan. Turo umano yun ng kanyang lolo kaya sa takot at pagkataranta ko ay akin na rin yung sinunod. Kaya yung dila ko napuno ng mga buhangin. Subalit matapos namin na gawin yun, dito palang umatras ang baboy at nag-iingay.
Ayaw naming lumapit kasi nga baka bigla na lang kaming sunggaban kung kaya para makatawid kami sa sapa sir, dumampot kami ng mga bato at binato ang baboy. Ilang beses itong natamaan ng malalaki, ngunit parang wala lang sa kanya yung mga tama ng bato. Patuloy kami sa aming ginagawa na yon habang nagsasalita na huwag kaming harangan. Doon ay dahan-dahang umikot itong baboy at nung nakahanap na kami ng pagkakataon, wala nang sinayang na oras, agad-agad ay kumaripas na ng takbo patawid ng sapa. Yung baboy Sir Alex, habang tinitignan namin ito, nakatingin lang siya sa amin at nagpaikot-ikot na para bang gusto ring tumawid sa sapa. At nung makatawid na nga kami ay kumaripas na ng takbo. Tuloy-tuloy yun at halos wala ng lingon-lingon sa sobrang takot. Makalipas ang ilang minuto, halos panawan naman kami ng malay pagdating sa bandang unahan lang dahil bigla ba namang sumulpot ang baboy doon at humarang ulit kaya sobrang gulat talaga namin ni Jongjong. Hindi makapaniwala na sa bilis at layo ng aming tinakbo ay bigla na lang itong sumulpot sa aming harapan. Takot na kami Sir Alex at hindi na namin alam ang aming gagawin. Yung baboy kasi agresibo na ng mga sandali na yon habang lumilikha ng ingay. At sa kadahilan ng malapit na ito sa kalsadang may poste ng ilaw na mahina, kitang-kita ng aming mga mata na nakabakya pa rin ang baboy. Hanggang sa may naisip akong paraan Sir Alex para makatakas sa tiyak ng kapahamakan. Kahit na takot na, ay pilit akong nagsalita at sinabing, "Pasensya na po kung nakaistorbo kami sa inyo. Pangako, hindi na kami babalik sa lugar na ito. Alam namin hindi nyo kami nagugustuhan kaya humihingi po kami ng pasensya. Ayaw rin namin na makapanakit pero kayo po kasi nananakot sa amin kaya napilitan kaming maglabas ng patalim. Pero wala po kaming balak na masama sa inyo. Ang sa amin lang po kailangan din po naming protektahan ang aming sarili. Inuulit ko po kung sino ka man. Hindi na po kami babalik dito at mangiistorbo sa inyo." Matapos noon, ang baboy ay dahan-dahan na umatras, humarap sa talahiban pagkatapos ay naglakad hanggang sa maglaho ito sa aming paningin sa dilim. Na tila ba naintindihan niya ang aking sinabi. Kasunod noon, malakas na huni ng aswang at pagaspas ng pakpak nito ang aming narinig palatandaang papunta na sa malayo. Sa puntong yon ay wala na kaming sinayang na oras. Tumakbo na kami ni Jongjong papunta sa kalsada dire-diretso hanggang makahanap ng tricycle na namamasada sa lugar. Takang-taka naman ang tsuper sa mga itsura namin sapagkat ang aming suot na damit ay basang-basa sa pawis. Kinuwento namin ang nangyari. Sumagot ito at sinabing mabuti na lang daw at nakauwi pa kami dahil ayon sa kanya, ang sityo Ngit-Ngit ay may aswang daw na nanghahabol sa daan dati pa man. Yun ang dahilan kaya wala masyadong tao na naglalakad kapag madilim na sa lugar na yon. Hindi nagsabi ng pangalan ang tsuper kung sino ang tinutukoy nito na bantog na aswang pero kami ng kaibigan ko may kutob na kung sino kasi ang baboy na humarang sa amin at bumagat sa daan. Merong kahawig ang suot nitong bakya, nakakulay sa upuan na kawayan. At yun na po sir ang kwento ng aking tiyuhin na si Dario. Maraming salamat kung maibabahagi sa channel ninyo ang kanyang karanasan. Lubos na gumagalang. Jelay ng Samar. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy
experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Binabati natin unang-una si Luis Elmido na nag-rejoin 3 days ago. Thank you po Sir Luis, 23 months member na. Pangalawa sa ating bagong join, no? Si Mr. L. Ayan. Thank you po sir sa iyong suporta. No? Kay Jeffrey Bunyad syempre, 21 months member na. Story Hike Subtotski, 32 months member. Kay Al Fernando, 3 months. Kay Rose Kim na 14 months member na. Kay Rancid Horror Stories 3 months. Kay Mike na 29 months member na. Susana Dorn 3 months. Kay Samantha Cruz 3 months. Rosary Jayarante 5 months member. Esmeralda Jucares 10 months. Jonizel Alviola 23 months. Kay Jim Semilia 27 months member na. Last but not the least, kay Christine Olzon na 47 months member na. No? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Again, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin last update, binabati ko unang-una si Taylor Nuevo, no? Maugdang Rubiliar, kay Elmer Vergara, kay Angeli Martin, Rose Olalia, Josephine Donesco, kay Mary Asilar, kay Jackie Makaday, no? Makaday, kay user lang nakalagay, kay German Marasigan, kay Rexy Abergaz, Hazel Fiesta, Arlene Cools Besa, kay Rose Mendoza or So Mendoza pala, no? Kay Jen Liam, kay Heidi Gregorio, kay Loveline Anke, last but not the least, kay Jonathan Barba. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.